Hindi naman po ako nananakot, Your Oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan. Google Pay ka lang. Hindi po ako ng Google Pay, Your Honor. Eh, ano ginagawa mo? Wala po. Talaga? Sige, mamaya. May hamon lang ako dito, Mr. Chair, sandali, mabilis lang. Nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Payag ba kayo? Yung tanong ni Senator Tulfo, payag ba kayong sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon. Kasi kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. For the information of Senator Tulfo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Papunta na po sila at ready na po sa poly. We have directed the NBI to produce their polygraph machine Okay? before this committee. You better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor. Kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. We are only asking you, Ikaw lang not tinatanong. the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat po, pare-parehas Ay, po hindi. kami. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin, ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nun sila intindihin, yes or no. Hindi po. Dapat Hindi, so ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz, yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na nakuha. Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that spouses Ruiz are being advised by their counsels right now. Mr. Chairman, Can you answer? May tanong ni Senator Tulfo, Mr. Ruiz. Kung wala kayo tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapato yung ginagawa. Hindi, mamaya na ngayon sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Sorry. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag ka na magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Mrs. Ruiz. Kung yes, yes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the counsel. Then Senator De La Rosa will be recognized. yes, Pasagutin muna natin. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga eh, ma'am eh, ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina ata yung lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the counsel, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At parating NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to conduct the polygraph
examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-oo si Mrs., mag-oo ka na yan siguro. Di po. In the name of fairness, gusto ko rin mag-lie detector test ilan dito sa kanila. And I'm choosing JM and then Patrick Simbaon. Kasi sinabi ni Dodong sa kanyang statement na yung dalawa ay kasama ata sa pananakit base dito sa lisay na ito. So kayong dalawa, yes or no lang, willing kayo mag-submit sa isang polygraph test? Opo. Unahin natin si JM. JM, Patas. ibig sabihin nito, merong isang makina na gagamitin, hindi naman masakit yon, habang tinatanong kayo ng National Bureau of Investigation at malaman kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Payag ba kayo? Opo. Payag si... let the records reflect that even without the assistance of counsel, John Mark Taromia alias JM is willing to undergo a polygraph examination. What about... Sino po yung isa? Senator Patrick po? Simbaon? Patrick Simbaon. Payag ka ba na... Payag po ako. Para malaman kung talaga nagsasabi ng totoo? Thank you, Your Honor. That's all. So the secretary is likewise directed to include in the polygraph examinations witnesses John Mark Taroma and John Patrick Simbaon. So directed. May ask, Senator Tulfo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa abogado mo. Anong pangalan po ng anak nyo? Mr. Chair, pwede ka pong huwag kong banggitin yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the committee recognizes that the child witness remains unidentified. So wala pong problema yan. Pero nandito lang po siya. Mamaya po siguro bago matapos ang pagdinig na ito, hihilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po doon sa executive session. So without objections on the part of my colleagues, the request to have an executive session relative to the testimony of the child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted. Mr. Chair, Senator Estrada, Madam Franz, ano ba pagkaintindi mo sa executive session? Yun po yung mga karapatan ng bata po. Mali. Konsulta mo sa abogado mo ano ibig sabihin ng executive session. Yung po mag-uusap na walang media. Ano pa? Walang media at walang tao. Kami-kami lang. Yung mga taong concerned. Ano ibig sabihin na CICL? Child in conflict with the law. May kodigo ka. Okay. Kapitan, balikan kita ha. Barangay Captain, ano ang pagkakilala mo sa mag-asawang Ruiz? Good morning po, Your Honor. Ang pagkakilala ko lang po, Miss Senator, yung pong may pesto sila tindahan sa aming barangay, yun lang po. Ano? May pesto po sila ng tindahan sa palengke. Gaano mo nakatagal silang kakilala? Ano po siguro, nung mga 2019 yata, 2019 po. Hindi po. Kailan ka naging kapitan? 18 po. 18. po. So ano pagkakilala mo sa kanila? Yun lang po ng Mr. Senator po na alam po namin na may tindahan na sila'y nagne-negosyo sa palengke. May impluwensya sila? Wala po kung alam, Senator, kung may impluensya sila o basta po sila naman yung kumuha ng permit sa... Madalas mo ba silang nakakahalubilo bilang isang kapitan? Hindi po, Your Honor. Meron sa pagkakaalam mo, meron ba silang koneksyon o kamag-anak mga pulis? Wala po akong alam, Your Honor. Hindi ko po alam kung may connection sila o wala po. Politiko? Wala rin po. Wala kang nalalaman? Wala po. O ayaw mo lang magsalita? Hindi po. Talaga pong wala pong senator na alam ako mga... Tingin mo ba itong mag-asawang ito ay kinakatakutan sa kanilang lugar? Sa inyong lugar? Hindi naman po. Wala po akong nababalita mga ganun po. Kasi kami naman po kahit nag-iikot din po kami sa aming barangay, wala naman po kaming nalalaman yung kinatatakot. Iusap-usapan sa barangay ninyo.
Para po ngayon lang po may mga naririnig nga po yan sa social media nga po, yun lang po ang naano po ngayon sa aming barangay. Alin? Dito na po nung may kaso na sila. Na ganun daw po pala sila. Ganon, ano no? Parang yung pong inaakusa po sa kanila na nananakit nga. Ganon pa pala sila. Ganon din pala. Ganon pala sila. Ganon. Parang gano'n na Nakit. po. Parang gano'n na po. Senator. Nung nalaman mo sa social media na ganon pala sila, na nananakit, anong naging reaction mo? Bilang isang kapitan? Bilang po isang chairman po na yung mga chismis-chismis po, hindi akin pong sinasabihan din po yung mga nagchichismis na Hindi na nga chismis to eh. Totoo na nga opo. nangyayari. Yung sa kumpoy, masakit din po sa akin kasi po, bilang isang chairman po sa aming barangay, wala pong nagre-report sa amin na may ganung nangyari. So walang dumulog sa inyo na reklamo laban dito sa mag-asawa? Ang naayos namin pong reklamo lang sa kanila, yung sa bayadan po dun sa pwesto, yung upa. Sino nagreklamo? Yung may-ari po ng pwesto. Hindi sila nagbabayad? Na-settle din po nila. Ano reklamo? Anong unang reklamo? Anong Yun lang pong inuupahan nila? hindi po pagbabayad ng sa tamang panahon nung sa renta. O, bukod doon, sino pa dumulog siya para ireklamo itong mag-asawa? Yun po sa ano lang nila po, sa basura, ng mga gulay po at saka sa alagang aso. Bali, ilan yung mga dumulog siya na nagreklamo dito sa mag-asawa? Bali po 3 lang po. Sino? Yung isang inuupahan nila? Saka po yung, Malawa yung sa basura? opo, Sino yung yung pangatlo? sa aso po, yung pag-aalaga po ng asong ligaw. Si Aling LV hindi lumapit sa'yo. Bali po, yun nga pong nasabi ko nung unang, Eh sinabi mo lang ngayon, 3 lang eh. Yung inuupahan nila na hindi sila nagbabayad, yung paglinis ng kanilang bakuran, tsaka yung sabi mo yung aso, eh si LV. wala po kasi siyang reklamo sa amin, kaya po, Bakit siya pumunta kung walang reklamo? Ang gagawin niya sa barangay hall kung di siya magre-reklamo? yun na nga po, Mr. Ano, may standby lang siya? Ano, matutulog siya doon? Makikikape siya sa'yo? Mr. Chair, pwede makasingit? With the indulgence, Senator Please, Jinggoy. just to remind the body that after this line of questioning, we will have the executive session. 1 or 2 questions. Go ahead, lang. go ahead. Kasi nung last time, di ba, tinatanong kita at sabi mo, dumating siya, madumi, at hindi mo na siya in-interview na dapat in-interview mo kasi ganoon man dapat nangyari kapag may dumarating doon sa barangay para magreklamo, in-interview mo siya. Hindi mo siya interview and then dumating na lang agad yung amo. Okay. Kasi lumilitaw, ang basa ko sa mga pinagsabi mo nung in-interview kita nung last hearing, nagsisinungaling ka, parang cuddler ka. Itong dalawa. Now, umokay na itong Mr. and Mrs., umokay na yung doon sa kabilang side, ikaw, hamunin kita ng polygraph test, payag ka, para patunayan lahat ng sinasabi mo sa amin, totoo. O, sino tinitingnan mo? Abogado mo ito? Okay. Yan lang po, Mr. Chair. Okay. Isa lang ba abogado nyo? Thank you. Thank you. Isa lang ba abogado? You all belong to the same law firm? Pati itong... You have a different law firm? So You iba, belong to a different law firm? Okay. What law firm do you belong? O Makati? Paano mo nakilala ang abogado mo? ano lang po, sa tulong lang po ng mga kaibigan, libre po sila. Pinabayaran mo sila? Hindi po. Pro bono? Opo. Libre? Libre po. Is it true? Pro bono yung services ninyo? Alright. Mr. Oh, Chair. don't- Ay, sorry. as interjection from Senator Tulfo, meron na. Okay. Gusto ko lang sabihin sa iyo na yung tanong sa lie polygraph exam si sentro doon sa binigyan mong salaysay na pagdating nung si victim, nasabi mo madungis, hindi mo pinoses kasi nga madungis at dumating si amo na hindi mo tinawagan at sinusundo siya. Okay. Nakasentro doon sa previous statement mo.
Payag ka ha? Yun lang. Yes, Your Honor. Si Kapitan, magpapa-polygraph ka rin, examination? Papayag. Kung kinakailangan po para po sa katotohanan, I Senator. think that is payag po ako. upon request of Senator Rafi. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Same is granted. Okay. Okay, before we hold an executive session, tatanungin ko na itong si Madam. Madam, ano ang trabaho ni Aling LV sa inyo? Balik tayo sa una. Ang unang trabaho ni Nanay Ate LV po, Your Honor, noong August 11, 2019, isang araw po siya nagtrabaho sa loob ng palengke. Ngayon, nung pagkatapos nung hapon, sinulduhan ko po siya agad ng 300 pesos. Then the following day, ng August 12 po, 2019, patulong-tulong lang si Ate LV sa amin sa loob ng kusina kasi may kasambahay din po kami doon. Ano bit? 300 nung unang araw. Opo. Pangalawang araw. Tapos po, nung pangalawang araw ng 12 po, sinabi ko sa Ate LV ka, ako hindi ka pwede sa tindahan, saan kaya kita dadalhin? Ang sabi po sa akin, Your Honor, ay ate, kahit magtulong-tulong na lang ako. Sabi niya, o sige, payag ka na 5,000 lang ang sweldo ko sa iyo kasi ka ako ng ganun. Wala baga akong maibigay sa iyo na palimbawa sa tindahan o kaya sa pure na kasambahay kasi hindi ganun siya kaya liable po sa trabaho. Ay di ka patulong-tulong na lang po ako, sabi kay 5,000 po ang monthly niya. Aling LV, narinig niya ba yung inilahad ni Madam France? 1,000 daw ang sweldo sa inyo at binigyan ka Yung raw po ang sabi niya sa akin ng unang pasok ko, sabi niya, 5,000 daw po ang start ko. Tapos po sabi niya, doon ka na lang sa kusina at wala pa tayong katulong sa kusina. Pag takatapos ka na sa kusina, bago ka tumulong doon sa loob ng tindahan. Okay, nung unang araw mo, nung August 11, Aling LV, binigyan ka raw ng 300 piso, totoo ba? Wala po, hindi po totoo yan. Buat po nag-start ako sa kanya, hindi po ako sinusulduhan. Okay, strike one. With the permission of Senator Estrada. Pero nung dinala ka na sa Batangas, merong pahabol na may pitaka daw na 20,000 na parang naiwan mo raw yung sweldo mo. So, parang binibigyan ka ng pera sa Batangas City. Totoo ba yon? Hindi po, wala po. So, totoong may pitaka ka raw na iwan. Wala po, tinapon nga po nila yung gamit ko, kasama po yung pitaka ko. Tinapon lahat ng gamit ko. Pero may alok ba sa'yo na 20,000 sa Batangas City? Wala po. Wala. So, may pasabi ba sa inyo sa Batangas City, doon sa bahay ng anak na Mr. and Mrs. Ruiz na aabutan ka ng pera? Hindi po, yung sabi niya lang po na ipapacheck daw po niya po ako. Ano kasi nabihan nun? Yung pong hinahatid po nila ako sa bahay ng anak, sa boarding house. Saan yung bahay ng anak? Sa Palyukan po. Saan yun? Saan yung Palyokan? Sa sa Batangas po. Batangas City, inalokan na ipagamot ka. Opo. Nandoon, sinabi kung magtatagal ka doon. Wala. Wala po. So, sa Batangas City, kaya napasama ka, sabi mo dati nung huling hearing, sinakay ka sa truck ng Sibuyas, nakarating ka sa Batangas City para ipagamot. Opo. So, ganun katagal ka tumigil sa Batangas City? 1 buwan po. 1 buwan. Tumulong-tulong ka rin sa paglilinis sa Batangas City? Opo, opo. Sabi niya po, magkumilos ka rin dyan para sabi niya, basta kumilos-kilos ka dyan, tulungan mo sa Ate Maria P mo. At sino Maria P? Ito pong, Yung katabi mo. So, ibig sabihin, nagtatrabaho ka rin sa Batangas City? opo. Ayun, nagluluto ka? Hindi po, naglilinis lang po. Naglilinis, ayun. So, ibig sabihin yan, lumalabas yung trabaho mo sa Mindoro, nilipat lamang sa Batangas City kung saan pinangako ang karing ipagamot. Opo. Pinagamot ka? Pinagamot? Po. Hindi ka pinagamot. Senator Estrada, you can continue. But just to remind our colleagues here that we'll be having an executive session. Yes, thank you, Mr. Chair. Kumusta naman si Aling LV bilang isang kasambahay, Madam? Si Ate LV po ay ang ano ko sa kanya, yung kapag halimbawa sa mga kasama niya, mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya daw. Sabi rin sa amin, opo, yun ang kwento sa amin. Tapos po, naglalagay siya ng madumi sa kapihan, kasi sila po magkakasama sa likod, dahil doon naman po ako nakapokus sa tindahan.
Yun lang. Okay. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, sa reporter na nagngangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi ninyo, and I quote, may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yan? Opo. Ano ibig sabihin? Kasi po, Your Sa Honor, sinabi mo. naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine yun ang pinto nila sa akin kasi wala din po ako, nasa kwarto nga po kami. Ay, Pinabubulaanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin. Na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, kung ano-ano pa. Lahat pinabubulaanan niya na eh. Okay. Sir, makasingit. Kung sakasakali, Quick na lang. Kasi sabi mo may problema sa pag-iisip. Nung malaman mo may problema sa pag-iisip, ba't hindi mo pina-check sa isang psychiatrist? Ba't hindi mo din sa doktor? Ba't hindi mo na lang pina-let go? Kaysa naman patuloy pa rin siyang manakit sa sakta ng kanyang mga kasamahan. Ayon my sa'yo. next question, Mr. Chair. Bakit mo pa siyang pinatagal sa Kasi po- pagtatrabaho sa iyo? Kung sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LV. Your Honor, pinapawi ko na po ang Ate LV noong August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Pinapawi Second ko day na mo po. lang, second Opo. day pa lang niya, pinauwi Opo, mo kasi na? po hindi kasi tindahan nga po kasi Your Honor ang kanyang i-apply sana sa akin. Wala nga So, po ako ibig may mo bigay. sabihin, on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na may tama siya sa utak. Kasi po wala nga po ako may bigay na trabaho. Dahil hindi, sinungaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, Second pinapawi. day pa lang, naglagay na ng pubic hair sa... Hindi pa, kasi kumbaga po, Kasi sinasabi mo, may tama na sa utak. Hindi pa, On the second day, na pumapasok siya, ganun ba? May tama, naramdaman mo na may tama siya sa utak? Hindi pa po. Doon Oh. hindi po, pinapawi ko na talaga siya kasi nga po, wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga, mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun, nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000 nung doon po kami sa Tianggian ng mga February ng 2020 kasi nasa Tianggian po kami at that time. Teka, magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on the second day. Opo, Your Honor. Kasi Bakit mo inaalok ng sweldo ng 5,000? Oh, pinapauwi ko na po siya, Your Honor, tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, ay di ikaw, pero ang pasweldo ko lang sa iyo hanggang 5,000 lang, kako po, Your kaya Honor. nga, pinapauwi mo na nga siya. Ibig sabihin, pinaapalayas mo na siya. Correct? Bakit may inopera ng 5,000 pa? On the second day, kasasabi mo lang ha? Opo, ayaw niya- Hindi mo. Unang araw, sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke, 300 binigay mo na pinabubulaanan ni Aling LV. Tama. Tama ba yun? Tama ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019, sinabi mo sa kusina na lang siya magtrabaho at ino-offeran mo ng 5,000 kada buwan na sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na, Ate LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. Uwi ka na lang, ate, kako ng ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Bakit mo ino-offeran? And siya po nagsabi na, ate, dito na lang ako, kahit na dito na lang ang trabaho ko, Sure. kahit na tagatulong na lang po ako, sabi po ng Okay. ganun. Sabi niyo po kanina, pinapauwi niyo na siya at ayaw niya. Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na pinapauwi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At that time po ng second day po, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. Oh, di ba Mga- pinapauwi mo na sana nung ayaw niyang umuwi, sinabihan mo yung kamag-anak niya, lalo pat nung nalaman mo na meron siya problema sa pag-iisip, syempre, cargo mo pa yan. Malay mo kung may ginawa sa sarili niya o may ginawa sa kanyang mga kasamahan, cargo mo. Dapat, ang ginawa mo, sa either pinadoktor mo or nung pinaalis mo, tama lang yon. Kung ayaw niya umalis, sinabihan mo yung kamag-anak niya Hindi ko na para sunduin siya. Hindi ko po nasabihan yung kanyang mga Bakit kamag-anak, mo hindi Your ginawa? Honor.
Tapos pangalawa, sabi mo, nagnakaw si ng 12,000, pinablatter mo ba sa barangay yung pagnakaw? Hindi ko po pinablatter, Your Honor. Bakit hindi? Ang sabi niya na lang po sa akin, ate, ibawas mo na lang sa sweldo ko, te. Sabi niya po sa akin. Kaya binawas ko na lang po sa At sweldo meron bang niya. kasulatan? Wala po, Your Honor. Eh di paano namin malaman kung nagsisinungaling ka, kung sabi ng totoo? Dapat pag ganun dokumentado, may pinag-aralan ka, di ba? Opo. Dapat yun, nung nagnakaw ng 12,000, pumunta kayo sa barangay, pinablatter mo, ito sa anong ginawa mo, and then, doon sabihin mo na nagnakaw ito, hindi ko siya ididimanda, pero nagkaregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. Hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa, Your Honor. Tapos hindi mo pinagamot, nung malaman mo may problema sa pag-iisip, nung nakiusap sa'yo, pinayagan mo lang, tapos binaba mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo, mapagsamantala ka. Hindi ko po yun pinagsamantalan, Your Honor. No, kasi di ba binaba mo sweldo? Dahil sabi mo, pinapauwi mo, ayaw niya, kaya binaba mo ang sweldo. Your Honor, ang sweldo at that time po dun sa amin ay 4,500 lang. Ginawa ko pa nga pong 5,000 yung sa kanya, Your Honor. Kasi 2020 po yun, Your Honor. Pero yung sinabi mo kanina na nakita mo may problema sa pag-iisip, naglagay ng pako, naglagay ng pubic hair, etc., doon mo na-determine na may problema sa pag-iisip. Yun po yun talaga na dapat, kung ganon, kung sa akin yun nangyari, kukonsulta ko sa doktor, sasamahan ko sa doktor, and then, depende kung ano sabihin ng doktor, hindi na pwede magtrabaho yan, pauwiin ko na. Or kung ayaw niya magpa-doktor, ikaw mismo magpapauwi sa kanya, tatawag ka sa kamag-anak para kung sakali man may nangyari, hindi mo kargo. Kasi nga, tinimbre mo, at itinimbre mo kay chairman. Ganon yun, di ba? Ganon din yan sa negosyo, di ba? Negosyante ka. Di ba sa negosyo nyo, lahat ng galaw ninyo, lahat ng labas-pasok ng pera, sinusulat nyo, tama? Magaling ka sa pagsusulat sa negosyo. Dito, hindi mo nagawa, hindi mo na-apply. Natural lang yan, di ba? Everything should be recorded sa negosyo. Nung time Dito rin dapat, everything is recorded. Nung time kasi, Your Honor, busy po kami. Kasi Ay, hindi mo pwedeng gamitin busy. Buhay ng tao dito, pinag-usapan natin. Kung sa pera nga, may time ka na mag-record. Pero pag taong pinag-usapan, buhay ng tao, wala kang time. Dapat yun ang tamang talagang gawain mo na nakita mo may problema sa pag-iisip. Dapat agad-agad, ni-record mo yung pumunta ka sa chairman. Diba? Sinumbong mo or pinagamot mo. Hindi mo ginawa, yun ang malaking pagkukulang mo. At questionable yun. Kasi ang normal na tao, yun yung gagawin. Ipapadoktor siya. Para hindi na lumala pa yung problema sa loob ng household mo. The fact na pinabayaan mo yun, ibig sabihin, kinukonsinti mo, game, okay ka lang kasi hindi naman ikaw nasasaktan. In fact, ikaw ang nananakit. Yun yung basa ko doon. Salamat, Senator Jinggoy.